Okay, kasama natin ulit Dr. Sharon Mendoza. Suki natin, napakagaling na OB-GYN, nag-ultrasound, basta lahat ng sakit ng kababaihan. Isang very common, Doc Sharon, kasi mga followers ko marami, may senior, may 40s, 50s na babae, palapit na sa menopause, di ba? Nakakatakot, ang dami nararamdaman, may vaginal dryness at mga issues nila. Ano bang masasabi mo sa mga ganyang edad na? Okay, so una po magandang araw sa lahat ng mga viewers natin. Yung menopause kasi, hindi natin dapat ikatakot kasi eventually sa mga kababaihan, darating talaga to sa buhay natin. Sa Filipino, being a Filipino, ang common age po ng menopause ay 50 to 51. So yan na yung average age na titigil po yung menstruation. Ngayon, pag sinabi nating menopause, it is 1 whole year na walang regla. Okay? So, isang buong taon na hindi ka dinatnan, sa edad na yon, most likely menopause ka na. Pero bago siya mangyari, minsan may 2 to 4 years na magloloko muna yung menstruation. Ibig sabihin, tumitigil, babalik, titigil. So, kunyari, 6 months, di ka nagkaroon, 50 ka na, nagkaroon ka ulit, antay ka na naman ng isang buong taon para i-label mo yung sarili mong menopause. Meron kasi 3 months pa lang sinasabi niya, menopause na ako. Ngayon, meron pong early, merong late. Ano yung early menopause? So, as early as 40, 35 even, possible. Nagme-menopause na. Meron naman pong as late as 56. Ngayon, wala pong kinalaman to, Doc Willie, dun sa kung anong edad ka dinatnan. So, not because 9 years old, nag-menstruation ka na, mas maaga kang magme-menopause. Mas genetic po ito. So, ibig sabihin, pwede po nating tanungin yung nanay natin, auntie, kapatid na nakakatanda, at kung anong edad sila tinigilan ng regla, mas malaki yung chance na doon sa edad na yon ikaw rin magme-menopause. Masama ba yung early? Masama ba ang late? May magagawa ba sila dito? So, in the terms na masama, para kasing titigil na po kasi yung tinatawag nating hormone na estrogen sa isang babae pag tumigil na yung regla natin. No? So, maaaring maagang magkaroon ng onset ng mga signs of menopause tulad ng nabanggit natin, vaginal dryness, skin dryness, decreased libido, hot flashes, yan po yung pinaka-common, na mararamdaman, but most of the time po, hindi naman po ito forever. Transition period lang po siya. So, minsan 1 to 2 years lang pag dumating yung menopause na yon, and then eventually, okay ka na din. Hindi siya po laging maaring maranasan. So, for those na masyadong matagal na nagkakaroon ng sintomas, then meron pong mga solusyon. Depende sa symptoms. Ano mga solusyon? Pwede nila either tinitiis lang to mga symptoms na to, or merong mga solusyon? Yeah, so most of the time, tiis talaga ang mga Pilipino, Doc Willie, no? So, hindi na kinoconsult. Hindi na kinoconsult. Pupunta siya sa amin, masakit na yung vaginal area, pag nagse-sexual contact sila ng asawa. So, yun ang pinaka-symptom na susugat na, nagkakaroon na po ng vaginitis, cervicovaginitis, infection. Mas dry na. Mas dry na kasi. So, yung pinaka-basic naman, kung ganun talaga yung nararanasan, may mga lubricant naman na pwedeng gamitin. Anong mga lubricant? Marami pong water-based lubricant na available sa mga drugstores natin. KY Jelly. KY Jelly, Felina, Easy, Lube, mga ganun po. So, basta water-based po yung gusto natin. Hindi po tayo gagamit ng mga lotion, baby oil, hindi po yung mga ganun base. Hindi po siya advisable kasi baka lalong mag-cause ng infection. Ngayon, maliban po doon, kung meron siyang ibang nararamdaman, irritation, mood swings, hot flashes, meron po tayong mga hormonal medication na hindi po nagkukos ng cancer. Ano yung mga hormonal medication sa menopause? Sa menopause. Na hindi nagkukos ng cancer? Opo. Kasi dati ang meron po yung estrogen, siya yung nawawala. So siya yung gusto natin ibalik. So dapat hindi na natin siya technically gamitin kasi nawala na nga siya sa atin, kaya nagiging cancerous. So ang binibigay po natin yung parang related sa kanya, it works the same way, which is Tibolone po. Yun ang usual na binibigay. So, it's brand name? Siya po yung generic name. Tibolone. Okay. So, kadalasan yan po yung binibigay natin. Parang estrogen-related po yung action niya para ma-reverse yung nararamdaman ng isang babae. Pwede po natin gamitin to temporary. Let's say after 6 months, okay ka na, you stop. And then if you feel the symptoms again, pwedeng ibalik.
pero pwede rin po niyang i-take yan ng dire-diretso. Ngayon, kahit na nasa premenopausal pa lang siya, hindi pa menopause, nakakaramdam na siya ng signs ng menopausal, pero nireregla pa siya, pwede na niyang umpisahan na mag-take ng mga ganitong medication. Meron na rin pong nauuso ngayon and available na rin na pinapatch lang dito sa skin. Meron na rin pong gel na nilalagay. So they just use it, yung iba po weekly, yung iba everyday, para makontra po yung symptoms. Ngayon, meron din po na tinatawag na tablet, vaginal tablet, na ini-insert sa vaginal area. Although estrogen-based po siya, mas common po siyang binibigay pag wala nang matres yung isang babae. So let's say na hysterectomy na siya, which is we call surgical menopause. Ito kaya estriol or something? Vagifem po, estriol po kasi yun yung mga pinapahid natin. So yung Vagifem po, that's already a brand of Willy. Yung mga vaginal na nilalagay na may estrogen, mas para recommended sa symptoms din. Kasi let's say nag-surgical menopause siya, 40 years old, may mayoma, tinanggal na lahat. Pwede yun. Maramdaman niya, pwede na po yun. Kasi hindi na siya magkakaroon ng ovarian or endometrial cancer. Kasi wala na siyang ovary at saka endometrium. Meron pa ba worried sila sa sex life ng mag-asawa? Ano pa magagawa nila aside from this? KY jelly? Ano pa bang meron pa silang dapat i-worry? Usually, Doc, meron din pong mga nabibili na parang nagsistimulate ng production. Kasi yun nga, since nawala na yung nag-i-increase ng libido, for both naman. At saka dapat alamin din natin na hindi lang po babae, Doc Willy, yung nagme-menopause. Meron din tayong tinatawag na andropause. Andropause sa lalaki. Sa lalaki na pwedeng, dahil sa edad na rin, sa medications na tinitik, may mga anti-hypertensives na nagkakaroon ng erectile dysfunction. So both of them might need to be treated. Kasi minsan may erectile dysfunction yung lalaki, nakakadagdag pa siya sa vaginal irritation ng isang babae. So most of the time, pareho silang kailangan i-work up kung sexually active pa yung mag-asawa. Pag menopause na ang babae, ano bang mga sakit? Di ba mas naka-high blood na, mas nagkaka-heart disease na. So, ito ba yung mas nagkaka-cancer din ba? Ano bang mga tumataas? Yun po kasi yung usually nating nakakalimutan na ipacheck na rin. Kasi kung menopause, hindi po titigil dapat yung pagpapatingin ng isang babae. Kasi sa babae, mas late po, tama ka, Doc Willy, yung nagkakaroon ng heart attack kaysa sa lalaki, mas maaga. So yung pagwala ng estrogen, ang nagiging factor kung bakit naging risky na siya for heart attack. So very important, aside from a regular pap smear, ang isang babae po dapat ay nagpapamammography pag menopause na. Yung nire-recommend ko po palagi na every year is blood chem. Kasi kahit normal pa yung blood pressure mo, wag na nating antayin na tumaas siya. At may nakikita na tayong baka mataas na yung cholesterol, yung uric acid. So maybe we have to adjust our diet or take some medications para hindi siya ma-predispose to stroke later on. Pag nag-irregular ang menses nila at 40 years old, paano nila malalaman na menopause na to o baka kailangan ayusin lang yung irregular menses? Sa ultrasound pa rin, Doc Willy. So pag in-ultrasound siya, let's say bigla siya nag-irregular, dati namang normal. Normal, walang ibang nakita. Pero nakikita namin sa lining kung hindi pa siya menopause at kung nangingitlog pa yung ovaries niya. So if we still see follicles there, pwedeng hormonal imbalance lang siya, not necessarily menopausal na siya. So, finally, ano yung mga dapat gawin ng mga 40 and above? Paano na ang regular check-up nila sa OB? Ano yung minimum nilang gawin? Yeah, so, pag 40 years old na po tayo, very important pa rin na makita tayo ng ating OB gynecologist for a regular gynecological check-up. So, again, we can do a basic ultrasound. Pag normal yan, pwedeng every 5 years lang siya. Kung may findings at kailangan i-monitor every 6 months, every Ultrasound year. ng matres. Ng matres, ng ovary and cervix, isa na po yan. Kita na lahat. That's a transvaginal ultrasound. Pap smear, very important every year kasi pwede pa rin po tayong magkaroon ng cervical cancer. Every year pa rin? Every year pa rin siya. Kung ang isang babae naman po ay low risk, wala masyadong risk for cancer, at meron siyang 3 taon na normal pap smear, pwede po tayong mag-skip. Okay. Pero kung laging may infection, then we have to check that every year. And again, yung blood chem po and mammography ang kailangan ng 40 years old and above.
Any lifestyle change? Masarap kumain sa fast food. Masarap po talagang kumain. Ang daming inaalala, di ba? Ang Yes. daming possibilities, di Opo. ba? So, sana, ideally pa rin po yung healthy yung kinakain natin. But at the age of 40, nabanggit na rin po natin, we might need to take supplements already. Anong So, supplements tulad at po age ng 40? vitamin E para ma-prevent yung dryness. Pwede na po Vitamin tayong E. mag-calcium carbonate. Anong Kahit klaseng 40s po, anong klaseng calcium carbonate? Kasi po ang calcium, maraming klase. Calcium lactate, calcium carbonate. Most of the time po, calcium carbonate yung nire-recommend ko sa pasyente. Okay. Or mag-milk siya yung mga anlin kasi same level yan. So 1 to 2 okay. glasses a day. Sa calcium po, 1 to 2 tablets a day. At age 40, pwede na yan. Multivitamins po, usually mga Centrum. For your age, di ba? Meron iba-iba sila. Nauuso na po si collagen. Pwede na rin po silang mag-take niyan. Collagen? Na capsules po as vitamins, food supplement. Kasi Meron siyang mga evidence na konti. meron na pong mga lumalabas. We give them already as OB-gynecologists. Binibigay na po namin yan. So, both for general health and even the skin ng isang babae. Kasi di ba collagen po nagbibigay ng elasticity. So, yung pagbagsak ng facial, medyo mga... Wala po kami na-advertise dito. Yung sinasabi ni Sharon, yung talagang binibigay ko po sa isang pasyente. Generic yun na And even, tama. I take them already at my age. So, I'm 51, so supplements lang. na natin. Pero actually, yun lang talaga yung tunay. Pag ads, sasabihin ko sa inyo ads. Hindi ko ads yun. So, vitamin E, calcium, collagen, multivitamins. Yan na po yung usual natin. Tsaka dapat maayos ang love life. Ayun. Katulad sa iyo, maayos. Opo. Final words, Doc Sharon, sa mga nakikinig sa inyo at namimiss ka na. Ayun. So, at any age, meron po tayong nararamdaman. Can collagen aggravate myoma? Ay, hindi po. So, wala siyang connection. Ano So, mga side effect nito, mga vitamins? ang importante lang po, we take all these vitamins at the yung parang recommended o prescribed dose. Naririnig po natin kasi yung iba 6 capsules of collagen, 10 capsules of collagen. Medyo over na po ito. So, yung mga 1 to 2 capsules a day na recommended and prescribed, kaya nga depende po sa consultation ninyo kung may contraindication kayo even with regular vitamins lang. Kahit vitamin C, nagka-hyperacidity ka, then we cannot give that. So, magre-resort tayo sa mga ascorbate. So, ano pa rin po yan, parang case to case pa rin. So, very important that we see you and check on you, individualize po yung management natin para malaman natin what will best fit you at any age, kahit menopause ka or kaka-menstruation mo pa lang. Okay, thank you so much, Dr. Sharon Mendoza. Comment lang po kayo. Lagay ko po ang clinic number ni Doc Sharon para ma-check kayo personally. God bless.